Takot ka bang mamatay? Hindi ito madalas pag-usapan sa mga handaan, sa trabaho o sa bahay. Hindi rin ito sinasama sa mga plano sa buhay. At kung pwede lang sana may snooze button din para sa kamatayan, no? Ang ganda sana. Snooze 5 years more. Delay lang muna natin ang kamatayan. Pero sa totoo lang, walang ganon. Lahat tayo haharap dito, sooner or later. Kahit si Steve Jobs, ang utak sa likod ng Apple, isa sa pinakamatalinong innovator ng panahon natin. Umamin siya na may takot siya sa kamatayan sa kabila ng kanyang kayamanan at talino. Sinabi niyang hindi siya sigurado kung anong naghihintay pagkatapos ng buhay. Tinawag niya ang kamatayan na life's change agent, pero kahit ganun, may kaba pa rin sa puso niya. Isipin mo yon, isang tao na kayang baguhin ng technology ng mundo pero hindi niya kayang harapin ng buo ang katotohanan ng kamatayan. Ibig sabihin, hindi sapat ang tagumpay, katalinuhan, o kahit pagiging relihiyoso para mawala yung takot sa dulo ng buhay natin. Dahil ang totoong tanong ay hindi lang kailan tayo mamamatay, kung hindi, paano natin ito haharapin? Kaibigan, baka matagal mo nang iniiwasan ang tanong na yan. Baka tahimik mong dinadala ang takot sa puso mo, pero ngayong sandaling na ito, nais ng Diyos na marinig mo ang katotohanan. Pwede palang harapin ang kamatayan ng walang takot. At kapag nalampasan mo yon, kapag napalitan ang takot ng tiwala, magkakaroon ka ng mas maliwanag na pananaw sa buhay, mas malalim na kapayapaan at bagong layunin kung bakit ka pa humihinga ngayon. Ito na yung part 3 ng ating message series na Make Room. At ang title natin ngayong linggo ay How to Face Death Without Fear. Dahil sa harap ng pinakamalaking problema ng tao, may sagot ang Diyos para hindi tayo matakot sa kamatayan. Tapusin mo ang message na ito dahil gusto niya na marinig mo ito ngayon. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Siya nga pala, kung gusto mo sumama sa aming online worship service, ay ginaganap namin ito ng 11 a.m. Sunday. Copy mo lang ang link na nakalagay sa description at i-paste mo lang ito sa inyong Chrome o kahit anong browser at instantly makaka-join ka na sa ating online worship service. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Hesus, ay inaanyahan ka naming i-declare mo ito publicly. Ang registration ay makikita nyo sa description. Okay, balik tayo sa topic. Paano nga ba natin haharapin ang kamatayan ng walang takot? Actually, hindi mawawala ang takot totally. Pero ang maganda, kung pagtitiwalaan mo ang pag-uusapan natin ngayon, ay magkakaroon ka ng tapang at kapayapaan sa kabila ng katotohanan ng kamatayan sa ating buhay. May 3 tayong gagawin upang magkaroon tayo ng tapang sa pagharap sa kamatayan. Una, recognize death as your greatest problem. Number 2, ask the right question. What do I do? Number 3, rely on the resurrection as the only solution. So una, recognize death as your greatest problem. Kilalanin natin na ang pinakamalaking problema ng tao ay ang kamatayan. Ano sa tingin mo ang pinakamasaklap na pwedeng mangyari sa iyo ngayong araw na ito? Isipin mo na lahat ng pwedeng mangyari. Nasiraan ka ng kotse, nawala ka ng trabaho, nag-away kayo ng mahal mo sa buhay. Ano ang pinakamasakit, pinakamatinding trahedya na hindi na kayang pantayan ng iba pa? Baka isipin mo, siguro pag pinagpalit ako ng taong mahal ko, o kaya pag bumagsak ang negosyo ko, o pag iniwan ako ng pamilya ko. Pero kaibigan, sasabihin ko sa iyo ang isang katotohanan. Hindi para takutin ka, kundi para ihanda ka. Ang pinakamatinding kaaway na pwede nating harapin ay ang kamatayan. Oo, kamatayan. Hindi ito bagong idea. Hindi ito drama lang ng church o ng matatanda.
Ito ay realidad na kinakaharap ng bawat isa sa atin. Bata, matanda, mayaman, mahirap, sikat o hindi sikat. Mahal kita, kaya gusto ko sabihin sa iyo na kamatayan pa din ang pinakamatindi nating kaaway. Kahit pa totoo na ang Panginoong Hesus ay tinalo na ang kamatayan pa rin ang huling kaaway na kailangang ganap na mapuksa. At habang hindi pa iyon nangyayari, tayo ay patuloy na lumalakad sa mundong ito na may takot, lungkot at kabigatan sa puso. Alam nyo, noong November 8, 2013, nung dumaan ng Super Typhoon Yolanda sa Eastern Visayas, hindi naging headline sa balita na nawalan ng signal sa cellphone. Hindi yun ang headline. Hindi rin tayo nagluksa dahil sa mga nasirang bahay o nagtataasang presyo ng bilihin. Hindi yun ang headline. Hindi. Tumigil ang buong bansa sa paghinga dahil mahigit 6,000 Pilipino ang namatay sa isang iglap. Hindi lang ito bagyo, ito ay trahedya ng buhay. Wala na masasakit pa sa mawalan ng mahal sa buhay. Walang paalam, walang huling yakap. Doon natin nakita, hindi pala ang bahay ang pinakamahalaga. Hindi pala ang cellphone, hindi pala ang trabaho. Ang buhay, ang pinakamahalaga na yaman natin. Hindi pera, hindi grades, hindi career. Ang pinakamatinding kaaway natin ay kamatayan. Kaya kung susubukan mong ilista lahat ng nagpapabigat sa iyo, problema sa pamilya, kakulangan sa pera, sakit ng loob sa kaibigan, pressure sa trabaho o eskwela, gusto ko sabihin sa iyo, kahit pagsamasamahin mo yan, may isa pa rin pinakamalalim at pinakamatinding laban na hindi mo kayang takasan sa sarili mong lakas. At yun ay ang kamatayan. Na-realize ko na hindi naman talaga ito ang original plan ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi si Adan at Eva ay nilikha ng Diyos upang mabuhay magpakailanman. Hindi tayo nakadesign para mamatay. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na makasama tayo ng walang katapusan. Walang takot, walang kasalanan, at walang kamatayan. In fact, sabi sa Genesis 2:16-17, malaya kang kumain ng bunga ng alinmang punong kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Kapag kumain ka ng bunga nito, tiyak na mamamatay ka. Ayon sa talata, may isang dahilan lang kung bakit sila mamamatay. Ano yun? Kapag kumain sila ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ibig sabihin, ang kamatayan ay consequence ng pagsuway at kasalanan. At yan ang dahilan kung bakit masakit ang kamatayan. Hindi kasi ito natural sa atin, kundi ito ay kabayaran ng kasalanan. Sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At malinaw rin sa Romans 5:12, nang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, pumasok din ang kamatayan. Kaya't ang kamatayan ay lumalaganap sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang sinasabi dito na sa pamamagitan niya ay pumasok ang kasalanan na nagbunga ng kamatayan sa lahat ay si Adan. Kapatid, ang kamatayan ay hindi lang isang natural na bahagi ng buhay. Hindi ito simpleng parte ng kalikasan. Ito ay ebidensya na mayroong nasira. Nasira ang plano, nasira ang relasyon natin sa Diyos. Tayo ay nahiwalay sa Kanya at ang kamatayan ay hindi lang physical, kundi spiritual. Sabi sa Revelation 21:8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Nasira ang katauhan natin dahil nagkaroon tayo ng sinful nature. Ang ibig sabihin, hindi tayo naging makasalanan dahil nagkasala tayo, kundi nagkasala tayo dahil makasalanan na tayo talaga. Bakit? Dahil ito ang ating kalikasan na naipasa sa atin ni Adan at Eva. Kahit si David, alam niya makasalanan siya sa sinapupunan pa lang. Psalms 51:5, ako'y makasalanan at masama mula pa noong ako'y isinilang, kahit noong pinaglihi pa lang ako. Now, ang masakit dito ay babayaran natin ang ating kasalanan.
sa naglalagablab na apoy at asupre, ang siyang ikalawang kamatayan. Nakakalungkot ito. Kahit maganda ang kalikasan, kahit mapuno ng musika ang paligid, kahit ngumiti ang langit sa atin, may lamat pa rin, may panaghoy, may pagkabigo, may kirot dahil ang mundo mismo ay umuungol sa sakit dahil sa kasalanan. In fact, sabi sa Romans 8:22, the creation itself groans as in the pains of childbirth. Ang ibig sabihin ay ang lahat ng nilikha ay umuungol pa rin. Umuungol sa sakit, hindi tahimik, hindi kalmado, may mga bagyo, lindol, sakit, trahedya, at kamatayan. At ang ugat ng lahat ng ito ay kasalanan. At hindi lang ang kalikasan ang umuungol, hindi lang ang mga hindi mananampalataya, kundi tayo din ang mga anak ng Diyos. Tayong may banal na spirito na nakatira sa atin. Tayong tumanggap ng bagong buhay sa Panginoong Yesus. Kasama tayo dito. Tayong niligtas na sa espiritu pero nananabik pa rin sa ganap na kalayaan ng ating katawan. Tayo rin ay umuungol. Hindi tayo exempted sa sakit. Hindi tayo ligtas sa lahat ng trahedya habang nasa mundo. Pero ang pagkakaiba, alam natin kung saan tayo patungo. Kapatid, alam mo ba kung anong hinihintay natin? Ang hinihintay natin ay hindi lang langit, kundi ang araw na tuluyan nang mawawala ang lahat ng sakit. Yung araw na wala ng kamatayan, wala ng kasalanan, wala ng luha, wala ng pagkabigo. Bakit? Kasi kamatayan ang pinakamatinding kaaway natin at ito ang gagapiin ng Diyos sa ating buhay. Kaya tandaan mo ito, gaya ng isang nanay na nakakalimutan na ang pinagdaan ng sakit kapag nakita na niya yung kanyang baby. Ganon din, darating ang araw na lahat ng pait ay makakalimutan natin at mapapalitan ito ng kagalakan. Kaya tanong ko sa iyo, kapatid, habang naghihintay tayo, anong ginagawa mo sa pag-ungol na yan sa puso mo? Hinahayaan mo lang bang sakupin ka ng lungkot o ginagamit mo ito para lalong lumapit sa Panginoon? Ginagawa mo ba ito para lang mapapurihan mo ang Diyos sa iyong buhay? Kaibigan, recognize death as your greatest problem. Ang kamatayan, hindi mo maibabalik. Hindi natin to kayang baliktarin sa sarili nating lakas. Alam mo, maraming pagkakamali sa buhay na kaya nating itama. Nagkamali ng liko sa daan, pwede kang bumalik. Naubos ang ipon mo, pwede kang mag-ipon ulit. Bumagsak ka sa exam, pwede pang bumawi, mag-retake ka lang. Nagkasakit, pwede pang gumaling. Pero kapatid, kapag dumating ang kamatayan, tapos na. Walang try again, walang second chance, walang undo. Sa Biblia, malinaw, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Walang makakabalik mula roon sa sarili nilang kakayahan. Hindi mo pwedeng lakarin pabalik ang pintuan ng kamatayan. At ang mas mabigat pa, bawat araw, bawat segundo ay lumalapit tayo sa araw na yon. Hindi natin alam kung kailan, pero tiyak na darating ito. Ang kamatayan din ay nagdadala ng kawalang katiyakan sa buhay. Sabi sa awit 89:47-48, alalahanin mo kung gaano kaikli ang aking buhay, sapagkat walang tao ang makakaiwas sa kamatayan o makakaligtas sa kapangyarihan ng libingan. Sino raw ang pwedeng umiwas sa kamatayan? Wala. At sa awit 90:10, ito naman na sinabi, ang buhay namin ay hanggang 70 taon lang. O kung malakas pa, ay aabot ng 80 taon. Ngunit, kahit ang aming pinakamagandang mga taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan, talagang hindi magtatagal ang buhay namin at kami ay mawawala. Kaibigan, tanong natin ito sa sarili. Kaya mo bang sabihin ng siguradong sigurado ka na mangyayari ang plano mo ngayong linggo? O kaya next week? O kaya next year? Siyempre hindi. Kasi ang katotohanan ay may mga bagay tayo na hindi natin kontrolado. Maayos man ang schedule, may budget ka man o wala, may isang elemento na hindi mo hawak, ang mismong buhay mo. Kaya nga ang kamatayan ay nananatiling multo sa bawat pangarap natin. Sa bawat plano para sa negosyo, pamilya, ministry o plano sa kinabukasan. Nandyan lagi yung tanong, paano kung hindi ko maabutan ito? Kaibigan, hindi ito para takutin ka, kundi paalalahanan ka na ang tunay na katiyakan ay hindi sa mundong ito,
kundi sa relasyon mo sa Panginoong Yesus. Kaya nga, recognize death as your greatest problem. Si Kirk Cameron, isa siyang sikat na child actor sa Amerika noong 1980s. Sa edad na 14, bida siya sa hit TV show na Growing Pains. Parang Joshua Garcia ng panahon nila. May fans, mayaman, nasa tuktok ng tagumpay, pero kahit gano'n ang buhay niya sa panlabas, may mabigat siyang kinikim-kim sa loob. Ano yun? Takot sa kamatayan. Wala siyang pananampalataya noon. In fact, he was an atheist. Hindi siya naniniwala sa Diyos, sa langit o sa impyerno. Pero habang lumalalim siya sa kasikatan, lumalalim din ang kanyang pag-iisip. Paano kung bigla akong mamatay? May kasunod ba ang buhay na ito? May kabuluhan ba talaga ang lahat ng ito? At isang gabi, habang nakaupo sa likod ng sasakyan niya, nagdasal siya sa Diyos. Tahimik lang siya, pero buong puso niya sinabi, God, if you're there, if you exist, would you show me? And would you forgive me? Isipin mo yon, isang binata, sikat, successful, pero miserable sa kalooban. At sa simpleng panalangin na yon, sinagot siya ng Diyos. Doon nagsimula ang pagbabagong buhay ni Kirk. Tinanggap niya ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At ngayon, hindi na siya nabubuhay para sa spotlight ng mundo, kundi para sa liwanag ni Kristo. Siya ay naging co-founder ng The Way of the Master, isang training ministry na nagtuturo kung paano ibahagi ang ebanghelyo na may tapang at katotohanan. Bida din siya sa pelikulang Fireproof, isang pelikula tungkol sa pag-aasawa na nagkaroon ng impact at nagligtas ng maraming relasyon. Gumagawa rin siya ng faith-based content para sa pamilya at kabataan. Ginagamit niya ang platform niya para tumayo sa paninindigan ng Kristiyano sa mga issue sa lipunan. Meron siyang American Campfire Revival na humihikayat sa Amerika na bumalik sa Diyos. Sumusulat din siya ng mga librong pambata na may moral values at naglulunsad ng mga public worship readings sa mga libraries at parks. Yes, he boldly brings the gospel into public spaces. Sabi niya, I used to fear death because I didn't know what would happen after. Now I have peace not because I am a good person, but because Jesus defeated death for me. Kaibigan, recognize death as your greatest problem. Pero recognize mo din that Jesus defeated death for you. So, paano nga ba natin harapin ang kamatayan ng walang takot? Una, recognize death as your greatest problem. Kikilalanin mo na totoo ang kamatayan. Hindi tayo makakatakas dito. At ang mabigat dito ay ang kamatayang spiritual o yung sinasabi sa Revelation 21:8 na naglalagablab na apoy at asupre. At dahil dito, dapat matuto tayong magtanong ng tama. Ito yung pangalawang point. Ask the right question. What do I do? Kailangan natin matutunan kung ano ang tamang tanong. Alam mo, kapag naharap tayo sa pinakamalaking problema sa buhay, natural lang na maghanap tayo ng tulong. Kapag na-realize natin na tayo ay spiritually dead, naunawaan natin na nahiwalay tayo sa Diyos dahil siya ay banal, tayo naman ay makasalanan. Alam mo, may pagkakataon na magigising ka at magtatanong, anong gagawin ko? Ganon rin ang tanong ng mga tao sa Biblia. Halimbawa, si John the Baptist, nung nangaral siya ng babala tungkol sa paparating na galit ng Diyos, ano sabi ng mga tao sa kanya? Luke 3:10. Tinanong siya ng mga tao, ano po ang dapat naming gawin? Ito ang tamang tanong, kaibigan. Kung sa tingin mo ay wala ka pang relasyon sa Diyos at malayo ka sa Kanya, ay tanungin mo, ano po ang dapat kong gawin? Nung nangaral si Pedro sa mga tao, ay sinabi niya directly sa mga tao na pinatay ninyo ang anak ng Diyos. Grabe, marahil sila yung sumisigaw na pakawalan si Barabas at ang Panginoong Hesus ang ipako. Alam mo, nasaktan yung mga tao, tinamaan ng puso. At ito ang tanong nila sa Acts 2:37, nang marinig nila ito, sila'y lubhang nasaktan sa kanilang puso at sinabi nila kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong dapat naming gawin? Kaibigan, kung malayo ka sa Diyos at alam mo na nagdadalamhati siya kasi sinasaktan mo ang iyong sarili sa hindi mo paglapit sa Kanya. Ngayon na ang panahon para tanungin, anong dapat kong gawin? Sa Acts 16, isang jail guard sa Filipos ang nasyak sa katotohanan ng Diyos.
Nagising siya hindi dahil lang sa lindol, kundi sa katotohanan na kailangan niya ring maligtas. Lumuhod siya kina Pablo at Silas at ang tanong niya sa Gawa 16:30, pagkatapos dinala niya sina Pablo sa labas at tinanong, ano ang dapat kong gawin para maligtas? Alam mo kaibigan, lahat sila may isang bagay na napagtanto. Hindi nila kayang iligtas ang sarili nila. Kailangan nila ng sagot. Hindi sila nagtanong, sapat na ba ang pagiging mabait ko? Mali, wrong focus. Nakatuon ka sa sarili mong kabutihan, hindi sa kabutihan ng Panginoong Yesus. Kaibigan, hindi mo matutubos ang sarili mo sa pagiging mabait. Sabi sa Isaiah 64:6, ang lahat ng aming katuwiran ay tulad lamang ng maruming basahan. Ang tanong dapat ay hindi mabait ba ako, kundi tinatanggap ko ba ang grace o kagandahang loob ng Panginoong Yesus para ako iligtas. Hindi mo itatanong paano ko ito matatakasan o malilimutan. Mali. Wrong escape. Nilalabanan mo ang takot sa kamatayan sa pamamagitan ng distraction o denial. Sa halip na harapin ito at hanapin ang solusyon mula sa Panginoong Yesus na nagbayad ng ating mga kasalanan. Alam mo, ang problema sa kamatayan ay hindi mo makakalimutan. Hindi ito nawawala sa isipan mo kasi sinulat ng Diyos sa puso natin yung pagnanasa sa walang hanggan. Ecclesiastes 3:11, binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap. Kaibigan, hindi mo dapat tanungin kung paano ito takasan, kundi kung paano mo matatagpuan ang hinaharap na kasama ang Diyos. Hindi mo din itatanong kung sigurado kayang ligtas ako, feeling ko, oo kasi matuwid naman akong tao. Mali, wrong foundation. Umaasa ka sa pakiramdam, hindi sa katotohanan. Kapatid, ang kaligtasan ay hindi base sa emosyon o pakiramdam. Ang dami nating plano para sa kinabukasan, para sa pamilya, sa negosyo, sa buhay, pero paano kung biglang nawala ang lahat? Paano kung dumating na ang kamatayan? Ang tanong ay hindi feeling ko ba ay okay ako? Mali. Ang tanong ay sigurado ba ako nasa Panginoong Yesus ako? Huwag mo ding itanong kung may second chance ba pagkatapos ng kamatayan. Mali pa rin. Wrong assumption. Umaasa ka sa maling hope o pag-asa. Sabi sa Hebrews 9:27, itinalaga sa tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kaibigan, walang purgatorio. Walang panibagong round. Kundi isang buhay lang, isang kamatayan, isang desisyon. Kung ano ang magiging desisyon mo ngayon ay ang magdidetermine ng destination mo sa susunod na buhay. Huwag mo ding itanong, paano kaya kung mag-join na lang ako ng isang religion? Mali pa rin. Wrong solution. Hindi iniligtas ng Panginoong Yesus ang mga relihiyoso, kundi ililigtas niya ang mga nagsisisi at sumasampalataya sa Kanya. Kahit hindi tanong kung saang church ka member, kundi kung sino ang tagapagligtas ng iyong buhay. Kaya nga ito yung tamang tanong, what do I do? Kung mamamatay ako ngayon, makikita ko ba si Jesus o maririnig ko na sasabihin niya, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Kaibigan, ito yung tamang tanong. Right focus kasi eternity is real. Heaven or hell lang ang pupuntahan natin. Walang gitna. Sabi sa Matthew 7:23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng masama. Kapatid, ang tanong ay hindi kung kilala mo ang Panginoong Yesus, kundi kung kilala ka ba niya. Ang pagiging born again ay hindi titulo, ito ay relasyon. Maaaring sinasabi mo, kilala ko ang Panginoong Yesus kasi busy ako sa ministry. Pero kaibigan, ang tanong ay kilala ka ba niya? Binubuksan niya ba ang pandinig mo sa boses niya araw-araw habang kinakausap ka niya? Nakikita mo ba ang pagkilos ng banal na spirito na nagpapahayag ng katotohanan sa iyo at nagpapalakas para mapagtagumpayan mo na gawin ang kalooban ng Diyos? Kaibigan, ang isa pang tamang tanong na kailangan nating itanong ay, kung mamamatay ba ako ngayong araw na ito, ay may mga tao bang maaalala ang Panginoon dahil sa buhay ko? Bakit mo ito kailangan tanungin? Kasi ang kaligtasan ay hindi lang para sa sarili mo, kung hindi ito ay tungkol din sa testimony na iiwan mo. Sabi nga sa Philippians 1:20, magkakaroon ako ng lakas ng loob para sa pamamagitan ng buhay o kamatayan ko ay maparangalan si Kristo.
Kaibigan, ang totoong Kristiyano ay hindi lang takot mamatay, kundi nagnanais na ang Panginoong Yesus ang maitaas kahit sa kamatayan. Kaya nga ang tanong dapat ay, may iniwan ba akong buhay na naging faithful ako sa Panginoon? Nagiiwan ba ako sa pamilya ko ng legacy of obedience o legacy of rebellion ang naiiwan ko? Ito ang sinisigurado ni Pablo sa buhay niya. Sabi niya sa 2 Timothy 4:7, puspusan ako nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaibigan, hindi mo hawak kung gaano ka katagal mabubuhay. Pero hawak mo kung paano ka mabubuhay ng may katapatan hanggang sa dulo. Hindi ka lang puro simula, kundi sisiguraduhin mo na tatapusin mo ang pinapagawa sa iyo ng Panginoong Yesus kahit anong mangyari. Sabi din sa Romans 14:8, kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Grabe ang talata na ito. Parang sinasabi ni Pablo, mabuhay man o mamatay ay para sa Panginoon ang ating sarili. Si Carl Lundquist ay dating presidente ng Bethel College and Seminary. Noong 1988, sinabi ng doktor sa kanya na may malubhang uri ng cancer siya. Mycosis fungoides na kumakalat sa buong katawan. Alam mo kung anong ginawa niya pagkatapos marinig ang balita? Hindi siya nagpanik. Hindi siya nakipagtalo sa Diyos. Kumuha siya ng Biblia. Binuksan niya aklat ng Pilipos. Naghanap ng kalakasan. At ito nabasa niya. Philippians 1:20-21. Ako'y may matibay na pag-asa na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa lahat ng pagkakataon, si Kristo ay maluwalhati sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o ng kamatayan, sapagkat sa akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sabi ni Carl na ito ang talata na gabay niya nung malusog pa siya, at ngayon kahit may sakit na siya, yun pa rin ang talatang masasandalan niya. To live is Christ, to die is gain. Alam mo, nakakalungkot. Pero kapag iniba natin ang equation na yan, ay ganito lalabas. To live is money, to die is loss. To live is fame, to die is to be forgotten. To live is pleasure, to die is the end. To live is success, to die is failure. To live is control, to die is defeat. Ibigan, masasabi mo ba ito sa iyong sarili? To live is Christ, to die is gain. Kasi kung hindi ang Panginoong Yesus ang buhay mo, ay ang kamatayan ay kapahamakan para sa iyo. Kaibigan, hindi mo hawak ang haba ng buhay mo, pero pwede mong hawakan ang purpose at tuparin ito. Paano nga ba natin haharapin ang katotohanan ng kamatayan nang walang takot? Una, recognize death as your greatest problem. Kikilalanin mo na totoong kamatayan at kailangan mo na ihanda ang iyong sarili. Bakit? Kasi hindi tayo makakatakas dito. At ang mabigat dito ay kapag hindi mo alam kung saan ka pupunta sa susunod na buhay. Kaya nga, ang pangalawang tanong, ask the right question. What do I do? Matututo tayong magtanong ng tamang tanong. Anong gagawin ko para makasama ko ang Diyos balang araw? Anong gagawin ko? Upang mapatawad ang lahat kong kasalanan. Ang buhay ko ba ay naging kalugod-lugod sa Kanya? Hindi ko ba sinayang ang aking buhay sa pansarili ko lang? At pangatlo, rely on the resurrection as the only solution. Magdidepende tayo o aasa sa iisang solusyon, ang Panginoong Yesus na nabuhay na muli. Pwede kasing nakaasa ka sa ganda ng iyong church building. Ito na ang kaligtasan ko. O pwedeng nakaasa ka sa magulang mo ng mga relihiyoso. Mukhang malapit naman sila sa Diyos. Siguro naman maisasama na nila ako pagpunta nila sa langit. Mali kaibigan, iisa lang ang daan. Ang Panginoong Yesus na nabuhay muli. Sabi sa John 11:25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Kaibigan, ang Panginoong Yesus lang ang daan. Siya lang ang nabuhay muli at siya lang ang pwedeng magbigay ng pag-asang lampas sa libingan. Ang ganda nito kasi kung nanampalataya ka sa Panginoong Yesus ay hindi ka lang magkakaroon ng buhay na makabuluhan dito sa lupa, kundi kahit ikaw ay namatay, ay mabubuhay kang muli dahil ang Panginoong Yesus ay nabuhay na muli. Ang ibig sabihin, ang pag-asa o hope natin ay hindi natatapos dito sa mundo. Kasi kung hanggang dito lang ang buhay, ay tayo na ang pinakakawawa. Kasi nagpagal tayo para sa Diyos, tapos pag namatay tayo,
Wala lang pala. Kung pagkatapos ng lahat ng ito, lahat ng pagtitiis, lahat ng pagtupad sa kalooban ng Diyos, lahat ng pagsunod at pagpapagal, tapos wala pala tayong buhay na walang hanggan, naku, tayo na ang pinakakawawa na tao. Sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians 15:19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Isipin mo ang isang magsasakang buong buhay nagtanim. Araw-araw nagbubungkal ng lupa, nagtatanim ng binhi, nagdidilig, nagtitiis sa init, sa ulan, pero wala palang aanihin. Kahit isang bunga, wala. Anong mararamdaman mo? Yan ang buhay ng isang taong umaasa kay Kristo, pero hanggang dito lang sa mundo, yung tingin niya. Parang nagtanim ka pero wala palang ani. Naglingkod ka pero wala palang saysay. Pero ito yung magandang balita. Ang Panginoong Yesus ay nabuhay muli. At dahil siya'y nabuhay, may katiyakan tayo na ang mga luha natin ngayon papalitan ng kagalakan. Ang katawan nating marupok, papalitan ng maluwalhating katawan. Ang buhay na ito na pansamantala ay hahantong sa buhay na walang hanggan. Hindi sayang ang pagpapagal. Hindi sayang ang pagtalikod sa kasalanan. Hindi sayang ang pamumuhay para sa Kanya. Bakit? Dahil merong resurrection. At totoo ito. Dahil ang Panginoong Yesus mismo ay nabuhay na muli. At dahil si Jesus ang buhay, hindi siya natakot sa kamatayan. Kapag tayo ay nakakarinig ng salitang kamatayan, madalas may kaba, may takot, may lungkot. Pero pansinin mo ang Panginoong Yesus. Ibang-iba ang tingin niya sa kamatayan. Naalala mo si Jairus at ang anak niyang babae? Patay na yung bata. Ang dami nang umiiyak. Pero pagdating ng Panginoon, ano sabi niya? Sabi niya, hindi siya patay. Natutulog lang siya. Grabe! Sino sa atin ang may lakas ng loob magsabi niyan kapag may batang namatay? Pero ang Panginoong Yesus, hindi natitinag. Hindi dahil insensitive siya, kundi dahil alam niya yung kapangyarihan niya laban sa kamatayan. Pangalawa, alalahanin natin si Lazaro. Nang marinig ni Jesus na may sakit si Lazaro, hindi siya nagmadali. Hindi siya nagpanik. At nang namatay na si Lazaro, ang sabi niya sa mga disciple niya, natutulog si Lazaro, pupunta ako upang gisingin siya. Naguluhan pa nga yung mga disciple, akala nila na literal na tulog lang. Kaya sinabi ni Jesus ng direkta, patay na si Lazaro. Pero pansinin mo, hindi siya natakot. Hindi siya nabahala. Dahil sa paningin ng ating Creator, hindi permanente ang kamatayan. At higit sa lahat, ng pag-usapan ng Panginoong Yesus ang kanyang sariling kamatayan, hindi niya ito iniwasan, hindi niya ito kinahiya. Ang laging kasunod ng kanyang pahayag ay ito. Sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Matthew 16:21. Kaya kapatid, malinaw ang mensahe. Hindi natatakot ang Panginoon sa kamatayan kasi siya ang may kapangyarihan laban dito. Hindi siya ordinaryong tao. Siya ang resurrection, siya ang life. At ngayon, tayo bilang mga anak ng Diyos na naniniwala at sumusunod sa Kanya, hindi na rin natin kailangan matakot sa kamatayan. Oo, masakit, totoo, mabigat, pero hindi ito ang katapusan. Sabi nga ni Pablo, 1 Corinthians 15:55, nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan ng iyong kamandag? Kaya nga, ang pinakadakilang sagot sa takot natin sa kamatayan ay ang muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. Dahil dito, alam natin, hindi siya nagsisinungaling. Dahil dito, may pag-asa tayo sa kabilang buhay. Dahil dito, may katiyakan tayong mabubuhay muli. Kung siya ay nabuhay muli, tayo rin. Kung nasa Kanya tayo, tayo rin ay mabubuhay muli. Kaya kapatid, kung natatakot ka sa kamatayan, tanungin mo yung puso mo. Naniniwala ba talaga ako sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus? Kung oo, wala nang dapat katakutan. Buhay man o kamatayan, panalo na tayo dahil ang tagumpay ay nasa Panginoong Yesus. To live is Christ, to die is gain. Kaya nga, mula sa takot, naging tapang ang tugon ng mga unang Kristiyano. Hindi sila naging martyr dahil matapang lang sila sa katawan. Naging martyr sila dahil naunawaan nila ang tagumpay ng Panginoon sa kamatayan. Alam nilang kahit sunugin ang kanilang katawan,
Putulin ang kanilang ulo, itapon sila sa mga leon, hindi yun ang wakas. Dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus, may buhay sa susunod kasama ang Diyos. Sabi nga ni Athanasius, isa sa mga naunang tapat na Kristyano, ang lahat ng tagasunod ni Kristo ay hinahamak ang kamatayan. Hindi na nila ito kinatatakutan, bagkus ay tinatapakan ito. Dinidescribe niya yung mga Kristyano noon. Ang sabi niya, ang lahat ng tagasunod ni Kristo ay hinahamak ang kamatayan. Hindi na nila ito kinakatakutan, bagkus tinatapakan ito gamit ang pananampalataya sa Panginoon. Noon, kahit ang mga pinakabanal ay nanginginig sa kamatayan. Pero ngayon, dahil nabuhay na maguli ang tagapagligtas, hindi na ito kahindik-hindik. Ang mga nananampalataya kay Kristo ay humaharap dito ng may tapang. Alam nilang hindi sila nawawala, kundi lumilipat lamang sa buhay na walang hanggan. Maging ang mga bata, mga kababaihan at mga mahihina, hindi sila exempted sa hirap ng buhay o sa banta ng kamatayan. Pero ang pagkakaiba, may lakas silang harapin ito dahil alam nilang tinalo na ito ni Kristo. At alam mo kapatid, ito ang tanong para sa atin ngayon. Bakit sila kahit alam nilang mamamatay sila, hindi sila natakot? At tayo kahit alam nating may tagumpay na tayo, parang alipin pa rin ng takot. Ang sagot, naniniwala kasi sila ng buong buo, hindi lang sa isip, kundi sa puso, sa buhay at hanggang sa dulo. Kaya kapatid, anong klaseng pananampalataya meron ka ngayon? Pananampalatayang hanggang simbahan lang, paglinggo? Pananampalatayang pag-smooth lang ang buhay? O pananampalatayang kayang magsabi, kahit ako mamatay, ako'y mabubuhay muli dahil nabuhay na muli ang aking Panginoon. Kaya pwede nating sabihin itong 1 Corinthians 15:55, o kamatayan, nasaan ang iyong tagumpay? O libingan, nasaan ang iyong kamandag? May isang kilalang professional golfer na ang pangalan niya ay Paul Azinger. Noong 33 years old siya. Grabe ang mga achievements niya sa golf. Nanalo siya ng PGA Championship. At may 10 tournament victories na siya. Sa paningin ng marami, matagumpay siya. Pero biglang nagbago ang takbo ng buhay niya. Na-diagnose siya ng cancer. Sabi niya, may totoong takot na pumasok sa puso ko. Pwede pala akong mamatay sa cancer na ito. Pero higit pa doon, may mas matinding realization siyang naramdaman. Mamamatay rin naman pala talaga ako balang araw, kung hindi sa cancer, sa ibang paraan. At dahil dito, ang lahat ng kanyang na-achieve sa golf, parang naging walang halaga. Sabi niya, ang tanging gusto ko na lang mabuhay. Doon pumasok si Larry Moody, isang Christian na nagtuturo ng Bible study sa golf tour. Alam niya ang pinagdadaanan ni Azinger. Kaya nga may sinabi siyang sobrang simple lang, pero tumama sa puso ni Paul Singer. Alam mo ano sabi niya? Sabi niya, hindi tayo nasa land of the living, papunta sa land of the dying. Nandito tayo sa land of the dying at ang gusto natin ay makarating sa land of the living. Grabe no? Madalas kasi inisip natin na habang nabubuhay tayo dito sa mundo, papunta tayo sa kamatayan. Pero ang totoo, lahat tayo ay nasa mundo ng mga taong namamatay. At ang tanging pag-asa natin ay makarating sa tunay na buhay, doon sa land of the living, sa piling ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan kay Kristo. At yun yung nagpabago ng pananaw ni Paul Azinger. Nagpagamot siya, gumaling, nakabalik sa PGA Tour, naging TV analyst, pero kahit bumalik ang karera niya, alam niyang may mas mahalaga pa sa lahat ng iyon. Kaya sabi niya, ang kasiyahan sa pera at tagumpay, panandalian lang. Ang tunay na kapanatagan ng puso ay makikita lamang sa personal na relasyon sa Panginoong Yesus. At itong gusto kong bigyang diin, kaibigan. Ang sagot sa problema ng kamatayan ay ang Panginoong Yesus. Siya ang bumangon mula sa libingan. Kung walang pagkabuhay na muli, wala tayong pag-asa. Kung si Jesus ay hindi nabuhay, ang pananampalataya natin ay walang saysay. Pero dahil siya'y buhay, may pag-asa tayo. May kapatawaran tayo. At may buhay na walang hanggan tayong inaasam. Kaya kung iniisip mo, may pag-asa pa ba ako? Ang sagot ay, oo. Dahil buhay ang Panginoong Yesus. Ang tanong ngayon, nasa Kanya ka na ba? Siya ba ang buhay mo? Siya ba ang pag-asa mo? Kaibigan, kung hindi ka pa sigurado, pwede kitang ipanalangin.
Huwag mo sayangin ang pagkakataon na ito. Kaibigan, narinig mo na ang katotohanan. Ang buhay natin ay hindi pababa papunta sa kamatayan. Tayo ay nasa land of the dying. At ang tanong ay makakarating ka ba sa land of the living? Hindi ito tungkol sa relihiyon. Hindi ito tungkol sa pagiging mabait o pagiging miyembro ng simbahan. Ito ay tungkol sa relasyon mo sa Panginoong Yesus. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, nasaan ang pag-asa mo? Kapag dumating ang kamatayan, sigurado ka ba kung saan ka pupunta? Ang Panginoong Yesus ba ang buhay mo o hanggang ulo lang ang pagkakilala mo sa Kanya? Huwag mo nang antayin ang cancer, trahedya o problema ng buhay bago ka lumapit sa Kanya. Ngayong araw na ito, habang may hininga ka, habang bukas pa ang pinto ng kaligtasan, lumapit ka na. Pag namatay ka, wala nang pag-asa. Ngayong buhay ka pa, gawin mo na ito. Sabi sa Romans 10:9, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at mananampalataya ka sa iyong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Hindi mo kailangan maghintay pa. Hindi mo kailangan ayusin muna ang sarili mo. Ang kailangan mo lang ay magtiwala at sumuko sa Kanya. Kahit nasan ka ngayon, ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo ito sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko na ako ay makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Nananampalataya po ako na ikaw ay namatay para sa akin at nabuhay muli upang ako ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Simula ngayon, ikaw na ang buhay ko. Ikaw ang pag-asa ko. Tulungan mo akong sumunod sa iyo araw-araw. Salamat po sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. The world doesn't need another opinion. It needs a Savior. Kaibigan, sa dami ng tinig ngayon, tinig ng filosofiya, relihiyon, politika, at personal na pananaw, iisa lang ang solusyon sa problema ng kamatayan, kasalanan, at kawalan ng pag-asa. Anong solusyon? Ang Panginoong Yesus. Hindi siya isa sa mga daan. Siya ang tanging daan, katotohanan at buhay. So, paano tayo magkakaroon ng tapang sa katotohanan ng kamatayan? Number 1, recognize death as your greatest problem. Hindi to simpleng katapusan ng hininga. Ito ang hatol ng kasalanan at walang makakatakas dito. Kung hindi mo ito kinakaharap ngayon, darating ang araw na haharapin mo ito at walang second chance pagkatapos. Number 2, ask the right question. What must I do? Hindi sapat ang pagiging mabait, relihiyoso o aktibo sa simbahan. Ang tanong ay si Jesus ba talaga ang buhay ko? Tulad ng mga unang tagasunod niya, dapat nating itanong, anong dapat kong gawin upang maligtas? Number 3, rely on the resurrection as the only solution. Dahil nabuhay ang Panginoong Yesus, may katiyakan kang mabubuhay muli. Ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa iyo. Kung ikaw ay isang alagad ng Panginoon, kung ikaw ay anak na ng Diyos, huwag mong itago ang mensahe ng muling pagkabuhay sa mundong puno ng takot, duda at kawalan ng direksyon. Ikaw ang tinawag upang magsalita. Hindi ka iniligtas ng Panginoon para manatili sa upuan. Iniligtas ka niya para ipahayag ang kaligtasan sa iba. God bless. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa mensahe na ito, ay inaanyahan kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay, at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Tignan nyo lang ito, hanapin nyo lang ito doon.
Tapos kung gusto mo sumunod sa utos sa atin ng Panginoong Yesus na gumawa ng disciple o alagad, ay may registration link din tayo sa description.